ikaw, Juan, ay propeta, sinugo upang manguna sa manunubos ng sala. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo, Pagbasa sa banal na Ebanghelyo ayon kay San Lucas. papuri sa iyo, Panginoon. Dumating ang oras ng panganganak ni Elizabeth at nagluwan siya ng isang sanggol na lalaki. Nabalitaan ng kanyang mga kapitbahay at mga kamag-anak na siya'y pinagpala ng Panginoon at nakigalak sila sa kanya. Nang ikaw-8 araw, dumalo sila sa pagtutuli ng sanggol. Zacarias sana ang ipapangalan sa kanya. Gaya ng kanyang ama, ngunit sinabi ng kanyang ina, hindi Juan ang ipapangalan sa kanya. Subalit walang isa man sa iyong mga kamag-anak ay may kanyang pangalan, wika nila. Kaya hinutyatan nila ang kanyang ama at tinanong kung ano ang ibig niyang itawag sa sanggol. Humingi siya ng masusulatan at sumulat ng ganito, Juan ang kanyang pangalan, at namangha silang lahat. Pagdakay nakapagsalita siya at nagpuri sa Diyos, natakot ang lahat ang kanilang kapitbahay. Ano pang naging usap-usapan sa buong kaburulan ng Judea ang mga bagay na ito. Pinakaisip-isip ito ng lahat ng nakaalam at ang kanilang tanong, magiging ano kaya ang batang ito? Sapagkat maliwanag na sumasa kanya ang Panginoon. Lumaki ang bata at naging malakas ang kanyang espiritu. Siya'y tumira sa ilang hanggang sa araw na pagpapakilala siya sa Israel. Mga kapatid, itong mabuting balita para sa ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magandang gabi sa inyong lahat. Araw ng pagsilang kay Juan Bautista mula sa pagkabaog ng kanyang inang si Elizabeth. Nagkaroon ng tinatawag na baliktad na pangyayari sapagkat, mga kapatid, wika ko nga kagabi, imposible na magkaanak ang baog. At kung magkaanak man, pag-uusapan ka ng mga kapitbahay, ichichismis ka nila. So yan, mga kapatid, sapagkat we play unto impossibilities sa pagsilang kay Juan Bautista, na silang ang kanyang mga magulang ay matatanda na. So isa rin yan sa konsiderasyon natin sa pagsilang kay Juan Bautista. Senior citizens na ang kanyang mga magulang, pero nagdalang tao pa rin si Elizabeth ng kanyang ina. And therefore, we play unto impossibilities sa pagpaganap kay Juan Bautista. Ngunit, mga kapatid, ang pagkabaog ni Elizabeth noong dinalaw siya ng kanyang pinsan, ang ating mahal na Birhen Maria, pagdinig niya sa bati ni Maria, sumipa na sa tuwa ang sanggol sa kanyang sinapupunan. Ibig sabihin, mga kapatid, nawala na yung dusta kay Elizabeth sapagkat ang
isinumpa ng Diyos at isinumpa ng tao sapagkat expectation sa isang inang Hudyo ay magkaanak, lalong-lalo na kung magkaanak ito ng lalaki sapagkat kailangan nila ang maging sundalo. Marami silang talo sa digmaan, kaya kailangan nila ang lalaki upang makipagdigmaan sa ngalan ni Yahweh at ipagtanggol ang bawat pulgada ng tinatawag na promised land. Ito ang obligasyon ng nanay. Kaya kung wala kang may handog kay Yahweh na anak, ikaw ay isinumpa ng Diyos at isinumpa ng tao. Ngunit pagbati ng kanyang pinsan si Maria, sumipa na sa tuwa ang sanggol sa kanyang sinapupunan. Ibig sabihin na wala na yung dusta kay Elizabeth. At hindi lamang ang kanyang anak ay hindi lamang maging sundalo, kung hindi siya ay maging propeta ng kataas-taasan na maghahanda para sa pagdating ng ating Panginoong Jesucristo. At yan ang pagiging propeta ni San Juan Bautista. Ang propeta, mga kapatid, ay kapag magsalita, wika nga sa English, there are no shades of gray when a prophet speaks. Ibig sabihin, kung pipiliin mo ang puti, ikaw ay nasa panig ng Diyos. Kung pipiliin mo ang itim, ikaw ay nasa panig ng demonyo. Hindi maaari na ikaw ay sabay na nasa panig ng Diyos at paminsan-minsan ikaw ay nasa panig ng demonyo. Ibig sabihin, walang pagbabalimbing at wag lang pamamangka sa dalawang ilog na kapag ikaw ay isang propeta. Ngunit ang propeta ay ang kanyang obligasyon ay babaguhin tayo. Pagbabago sa ating sarili ang adhikain ng isang propeta. Kaya ang propeta ay hindi po kaaya-ayang pakinggan sapagkat sasabihin niya sa iyo kung ano ang katotohanan tungkol sa sarili mo upang ikaw ay magbago. Hindi kanya bola-bolahin sapagkat ang pagbobola ay hindi magsasabi ng katotohanan. Kaya yun yung aming prophetic function bilang mga pare ninyo. Kami ay magsasalita at magpapahayag ng katotohanan at hindi kami pwedeng mambobola sa harap ng altar. Kung hindi, sasabihin namin ang katotohanan upang kayo ay magbago sapagkat hindi kami mga clowns o mga payaso. Sapagkat ang payaso, ang gagawin niya ay he will utter the very words that is very pleasing to your ears. Kung ano yung gusto niyong pakinggan, yun ang kanyang bibigkasin. Kung ano ang music na gusto niyong pakinggan, the cloud will play the very tunes that would be pleasing to your ears. But the prophet is not a clown. The prophet is, of course, will ask us for metanoia and conversion. And therefore, when a prophet speaks, there are no shades of gray. Magsasabi ng katotohanan ang isang propeta. Otherwise, he will be called bulaang propeta kapag ang gagawin niya ay palaging mambobola. At ang gagawin niya ay ang propeta will amuse and entertain people, but a prophet will not entertain or amuse people. Otherwise, hindi niya mabago ang lipunan. Hindi niya mabago ang makikinig sa kanya kapag
hindi siya magsasabi ng katotohanan. Ngayon, mga kapatid, marami na rin mga propeta katulad ni Juan Bautista na dumating sa ating buhay. Pero hindi natin sila pinakinggan o kaya binaliwala natin. So, katulad ng isang pangyayari sa seminaryo, kapag dating ng exchange gift, kapag malapit ang Pasko, meron silang exchange gift. Pero meron ng reklamo sa akin sapagkat ang natanggap niyang exchange gift ay deodorant. Ibig sabihin, sabi ko sa kanya, yan ang propeta sa iyong buhay. Nagpapahayag siya ng katotohanan tungkol sa iyong sarili. Amen.